Kanya-kanya tayong pangangailangan. Pwede. Aking personal na tagasanay. Aking prinsesang Yiyi. Tayo na sa loob ng 3 taon. Jesus you. Paano kung hindi? Tatawag ako ng mga tao para patayin ka agad. Sasaktan kita, kailangan pa bang pumili ng oras? Manggahas kang hawakan ng asawa ni Shen Nian. G. Zexu. Baliw ka ba? Inay, payag akong mag-blind date. Buti na lang nagbago ang isip mo, ang binatang iyon mula sa pamilyang Shen. Kahit medyo malandi, makakatulong naman siya sa aming pamilyang Jiang. Mamaya, magpakumbaba ka. Alam mo ba, Kahit kanino naman mapapangasawa. Ako si Sangwan. Narito ako para mag-blind date sa iyo. Kung may pagkakasundo tayo, maaari tayong magpakasal. Magpakasal. Pagkatapos ng 3 araw, ikatlong anibersaryo na natin, siya... Tongtong? Wanwan, nakakaasar talaga. May girlfriend na pala ang tiyong bunso ko. Alam mo, ako at ang tiyong bunso ng matalik kong kaibigan, tayo na pala ng 3 taon ng lihim. Ako, Alam mo, ikaw ang sekretarya niya. ipapakita ko sa iyo. Ito mismo si Jiang Yiyi, Habida at Kunwari Boses. Talagang hindi ko alam kung ano ang nakita ng tiyong bunso ko sa kanya. Pero itong si Jiang Yiyi, parang may pagkakamukha sa iyo. Lalo na ang kanyang profile. Ganitong mapagmahal na tingin, hindi ko pa nakikita dati. Narinig mo ba? Si Mr. G ngayon, hindi talaga siya nagpunta sa business trip. Pumunta siya sa Switzerland para samahan ng pamilyang Jiang sa pagdiriwang ng kaarawan ng diborsyada. Si Mr. G, nagkatotoo ang kanyang pag-iibig ng lihim. Plano na niya ito matagal na. Napakasintahan talaga niya. Tingnan mo itong malaking brilyante. Nainggit ako. Aking personal na tagasanay. Aking prinsesang Yiyi. Tayo na sa loob ng 3 taon. Jesus you. Gaano man ako makiusap, ayaw mo pa ring magpa-picture kasama ako. Akala ko ayaw mo lang magpa-picture, pero ayaw mo lang pala ako ipakilala. Akala ko ang bawat overtime mo, business trip, at mga meeting, ay kasama mo lang pala ang kapatid kong walang dugong kapatid. Akala ko ang bawat araw na naghihintay ako, na aminin mo ako, ay pagbibilang mo lang pala para sa kanyang pagbabalik. Binato ng pamilya Shen, di ba? Ang pagsasama ng 2 pamilya, isang transaksyon lang talaga. Pwede akong maging asawa mo sa ngalan lang, sa loob ng 1 taon. Sa taong ito, magiging maayos ako. Hindi ako makikialam sa mga gawain mo sa labas. Hindi rin ako hihingi ng kahit sentimo sa pamilya Shen. Pagkatapos ng 1 taon, magdidiwersyo tayo. Tapos na ang lahat. Akala mo ba ako ay ang basurang si Shen Hang? Ang mungkahi ko ay puro pakinabang para sa iyo, kailangan mo ng panangga. Ako naman, kailangan ko ng pagpapakasal. Kanya-kanya tayong pangangailangan. Pwede. Maaga pa. Bakit hindi? Tayo na lang ngayon kumuha ng marriage certificate? Certificate ng pagkakasal. Halika na. Hindi ko akalain na sa isang lalaking minsan ko lang nakita ay nagpakasal na ako. Hindi ba tayo nagkita dati? Hindi, siguro. Hindi naman ako kasama sa grupo ni Shen Xiao.
Nagsisisi ka na? Wala akong pagsisisi. May gagawin pa ako, aalis na ako. Teka lang. Ano ang numero mo? Tama ka. Mag-asawa na tayo, hindi naman pwedeng walang palitan ng numero. Shen. Yung, ano ba ang pangalan mo? Ilalagay ko sa contacts? Shen Nian. Shen yan. Okay. Saan ka pupunta? Isasabay kita. Wag na. Magta-taxi na lang ako. Ang asawa mo? Dati ay isang maliit na modelo. Ngayon naman ay isang maliit na artista. At lalaki pa rin. Gusto mo ba akong patayin sa galit? Hindi naman. Kung mamatay man kayo sa galit. Sino na ang magpapaalala sa akin na magpakasal? Tama ba? Ay naku, anak, kawawa naman ang pamilya ko. Kahit anong gawin mo, hindi ka naman dapat gumawa nito. Ha? Wala akong pakialam. Sa taong ito, kailangan mong magpakasal kahit kanino. Basta babae. Magpakasal? Nagpakasal na ako! Mainit-init pa ang marriage certificate. Gusto mong tingnan? Oo, kasal na. Totoo, kasal na. Hindi ba ito peking certificate? Para lokohin ako? Ay, wala akong oras para diyan. Ang ganda naman ng dalagang ito. Sayang lang sa iyo. Sa susunod na araw, dadalhin ko ang asawa ko para makilala ka. Dapat magpakita ka ng magandang asal. Huwag mong takutin ang asawa ko. Siyempre naman. Ang anak ko, sa wakas ay nagpakasal sa isang babae. Hindi ko lang alam kung kailan malalaman ng tangang iyon na nagkamali siya ng kinilala. Wanwan. Ngayong gabi, kasama ng tito ko ang kanyang nobya. May handaan bilang pagtanggap sa kanyang pag-uwi mula sa paglalakbay. Ayokong pumunta. Samahan mo na lang ako, ha? Nakauwi na pala siya sa bansa. Tungtong, may gagawin pa ako ngayong gabi, kaya di na ako makakapunta. 1-1? Ate Mandy, gusto ko sana. May lagnat ang anak kong babae. Pero may isang dokumento. Kailangang lagdaan ni Gigi. Pwede mo ba itong ihatid para sa akin? Ate, salamat talaga. Sige, Ate Mandy. Huwag kang mag-alala. Tagay. Pantayan mo to, ha? Ubusin mo yan. Yee! Ngayon, dapat tawaging manugang na. Kuya Shu, ikaw rin, nang walang anumang pasabi. Ayun, napangiti mo na ang aming campus beauty. Nakakaasar ka, Kuya Zexu. Pinagtatawanan nila ako. Hindi ka naman namin tinatawanan. O baka naman ayaw mong maging manugang nila. Tama. Sino yun? Gigi, itong dokumento ay medyo urgent. Kailangan po ninyong pirmahan ngayon. Kuya Shu, ito ba ang iyong sekretarya? Sayang naman. Ang ganda-ganda para maging sekretarya lang. Bigyan mo ako.
Kunin mo na. Kuya Zexu, pabayaan mong sumama sa amin yung ate ha. Matagal na kami hindi nagkita. Hindi na. May gagawin pa ako? Ate, bakit ka nagmamadali? Ngayong gabi, sasama ako kay Kuya Zexu. Uuwi para makita ang mga magulang. Pag-usapan ng tungkol sa engagement. Sumama ka na rin! Lagi kang naalala ni Mama. Huwag mo akong hawakan. Huwag mo akong hawakan. Mabait naman si Yiyi. Sino ang tinatamaan mo? Humingi ka ng tawad kay Yiyi ngayon din. Wala akong ginawang mali. At hindi ako hihingi ng tawad. Ayos lang, Kuya Zexu. Baka masama lang ang loob ni ate. Ang laki ng loob ng maliit na sekretarya na to. Kuya Shu, dapat mo nang disiplinahin ang empleyado mong ito. Kung hindi ka masaya, G, pwede mo akong tanggalin. Ikaw, Sangwan. Maglaro muna kayo. Mukhang ang maliit na sekretarya ni Gigi magkakaroon ng problema mamayang gabi. Tara, Manang, shot tayo. Sangwan. Tumigil ka diyan. Ano pa ang mga utos mo, Gigi? Sinabi ko na, sa personal, hindi mo kailangan tawaging Gigi. Ang kamay mo? Ano nangyari dito? Huwag mong alalahanin. Hindi ba't hindi na tayo? Hiwalay. Sino nagsabi sa'yo na tayo ay magkarelasyon? Naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala. Wala na tayong koneksyon mula ngayon. Kuya Zexu. Papasok ka ba? Papasok na, Yiyi. 3 taon? Sangwan, nakakatawa ka talaga. Sa itsura, asawa ko ang nawalan ng pag-ibig. Bakit ka na pa rito? Ako? Siyempre, nakita kong umiiyak ang maganda. Di na makalakad, kaya gustong makita kung sino ba ang magandang ito. Grabe ang nasaktan. Di ko inaasahan. Asawa ko pala. Ginoong Shen, kumilos ka ng maayos. Kontrata lang ang meron tayo. Di tayo gaano ka-close. Eh, di asawa kita pag may kontrata. Saan ka pupunta? Sakay na. Huwag na. Bilisan mo. Ayoko mag-trending na ang asawa ko umiiyak dahil sa ibang lalaki. Kung ganon, di ako magiging masaya. Sangwan. Nasaan ka? Shen yan? Anong ginagawa mo rito? Tulad ni Ginoong G, nandito para magibang. Gusto mo bang gumanti sa ex mo? Ikaw mismo nagsabi. Na itong tao, parang si Sangwan. Kuya Shu,
Hindi ba ito ang mortal mong kalaban? Ang galing mong maglaro. Anong meron? Lasing na lasing si Yi. Hinahanap ka niya saan-saan. Tara na. Bilisan mo. Anong nangyari? Nandidiri ka ba sa akin? Hindi. Pero, yun ang unang halik ko. Sabay pa tayo. Ako rin. Sige na. Ako, maghihiganti sa mortal kong kalaban. Ikaw naman sa dating mong kasintahan. Isang tira, 2 patay. Walang lugi. Ganyan ba ang pagtutuos mo? At saka, kahit sinong kasama ko, wala siyang pakialam. Maaaring magselos siya. Kasi lalaki siya. Ang lalaki? Likas na seloso. Sakay na. Naalala ko, sa garahe ni GZXU, may ganyan din siyang deporteng sasakyan. Pero ayaw niya akong isakay. Ang tanga ko talaga, ni hindi ko napansin. Kamay. Ano? Nahulog ka na ba sa akin? Ibig kong sabihin, salamat. Nalaglag ka? Oo, siguro. Pero huwag kang mag-alala, ex ko na siya. Hindi kita ipapahamak. Ang ex mo? At mga kaguluhan sa pamilya mo? Nasilip ko na lahat yan. Tandaan mo, kapag masyadong mabait, lalo ka lang aabusuhin. Huwag kang makipagtalo sa mga magnanakaw. Kapag hindi mo ipinaglaban, ituturing nilang karapatan nila ang pag-angkin ng iyong mga ari-arian. Juan. Lutuan mo ako ng pang-alis ng lasing. Sangwan. Alam kong ayaw mong iwan ako. Bakit ikaw? Siyempre po ako, Ginoo. Sabi po ni Geeng, Sang, hindi na siya babalik. Uminom po kayo, Ginoo. Lulutuan ko po kayo ng pangalis ng lasing. Wag na. Mainom ba yung niluluto mo? Presidente G, nagsumite ng aplikasyon ng pag-alis si Ast. Sang... Sangwan. Nasobrahan ba ako sa pagpapalugo sa'yo? Away lang naman to. Tapos magsasabi ka ng pag-alis? Sino ang nagpahintulot? Sabihin ko sa'yo, ang pakit mong estilong yan, hindi epektibo sa akin. Hindi epektibo. Wala akong oras para magpa-cute. GZXU, uuwi na ako at magpapakasal. Nanay, huwag nang magsalita. Walang pag-uusapan. Hindi lang yan, lahat ng shares ko sa kumpanya ni Papa. Kailangan ding lumipat si Jiang Yi sa labas ng liyuan. Ito talaga ang iniwan sa akin ni Papa. Bakit pa naging music room niya? Gusto mo ba ng maliit na hardin na binigay sa iyo ni Papa? Mula ngayon, dito na ang lihim na lugar ni na Papa at Wanwan. Binibini. Nandyan po sina Binibining Yiyi at Jinongji. Sabi po nila, huwag istorbohin. Baka pwede pong ibang araw na lang kayo bumalik? Ito ang bahay ko. Pupunta ako kung kailan ko gusto. Kuya Zexu, dahan-dahan po! Ang sakit. Kayong, dalawang bumaba sa kama ko. Sangwan, anong kalokohan yan? Sangwan, baliw ka na ba?
Bakit mo kami binuhusan? Naglalandian kayo sa kama ko. Hindi ba't karapat-dapat lang na mabuhusan kayo? Ganun ba, kagahaman si Gigi? Ni wala man lang kayong pera para magrenta ng kwarto? Huwag kang magsalita ng ganyan. Nasaktan ng paa ni Gigi. Ginamot ko lang ang paa niya. Huwag kang magmalabis. Ate Sangwa, nagkakamali ka. Paano naman ako makikipagtagisan kay Kuya Zexio dito? Gawin ang ganoong bagay sa araw pa? Tama na. Huwag ka nang magdrama. Layas na kayo? Sangwan. Magtipid ka ng lakas, huwag kang maingay. Sa gabi, sa kama ninyo, dahan-dahan kayong umunggol, pasok. Nakikita mo ba ang pianong iyon? Lahat ng bagay sa loob ng 10 metro mula sa piano, itatapon ninyo. Hatiya ang kama, nakakadiri. Itapon ninyo lahat. Opo. Hindi! Iyon ang unang piano ko! Iyon ang piano ko! Hindi mo pwedeng itapon iyon, Sangwan! Jiang Yiyi, makinig ka sa akin. Ito ang bahay ko. Hindi tambakan ng basura mo. Dalhin mo ang kalat mo at umalis ka. Kuya Zexio, ako, tingnan mo siya. Sangwan. Sigurado ka bang lalabanan mo ako? Baka nakalimutan ni Gigi, kahapon pa ako nag-resign. Hindi na ako empleyado mo. Sa palagay mo dapat akong matakot. Huwag mong pagsisihan. At sa susunod na magmamakaawa ka sa akin, hindi na ako magiging ganito kamabait. Magaling ang trabaho. Salamat, Binibini. Alice. Sangwan, baliw ka na. Anong ginawa mo kay Yiyi? Halos mahimatay na siya sa pagiyak. Hindi ba't sinabi ko kahapon na ibibigay ko sa iyo ang liyuan? Bakit ka nagmamadali? Kapag masyado kang madaling apihin, lalo ka nilang aabusuhin. Huwag kang makipagtalo sa mga magnanakaw. Kapag hindi ka lumaban, natural lang sa kanila na kunin ang mga bagay mo. Tama. Aw, nagmamadali ako. Akin talaga ito. Di ba ako pwedeng magmadali? Ano bang akin at iyo kung wala si Tito Jiang noon? Hindi mo maaabot ang kinaroroonan mo ngayon. Isang villa lang. Ayaw mo pang ipaubaya sa kapatid mong babae. Talagang walang utang na loob. Hindi ko tinatanggap ang moral na panggigipit. Kung hindi ka pa rin makikinig, hindi na kita bibigyan ng shares sa kumpanya. Bahala ka. Kung gusto mong idemanda ka ng anak mo, pwede mo akong hindi bigyan. Ito talaga ang iniwan ni Papa para sa akin at kay Lola. Ikaw? Ikaw? Dati hindi ako nakikipag-agawan pero hindi ibig sabihin na hindi akin ang mga ito. Sana maintindihan mo? Sangwan. Ngayon, bakit ka naging ganito? Dati, ako ang mahina. Kaya kayo ang nagpapatakbo sa akin. Ngayon, ayaw ko nang magpakatanga. Sige, sige. Wanwan? Kanina, medyo emosyonal lang si mama mo. Baka naging masyadong mainit ang ulo niya. Nandito si Tito Jiang para humingi ng paumanhin sa ngalan niya. Ako. Pwede ba to? Kung ang kasal mo sa pamilya Shen ay desidido na. Sa Sabado, magkita ang ating dalawang pamilya. Para pag-usapan ang inyong kasal, huwag ka mag-alala. Ipinapangako ko sa'yo. Ang para sa'yo, isang piraso man ay hindi mawawala. Sige. Oo. Magkita na lang tayo sa Sabado. Ako. Alis na tayo. Bakit hindi mo maasikaso ang isang bata? Ako. Hindi ko rin inakala. Naganoon na si Wanwan ngayon. Tumanda na ang bata, mas malalim na ang iniisip. Normal lang yan. Ganito na lang. Huwag muna tayong magkagalit. Pagkatapos ng kasal, saka na natin pag-usapan. Lola? Nagpakasal na po ako. Yung matangkad mong boyfriend, di ba? Opo. Lola? Nagpakasal na po kami. Siya ang magpapakain sa pamilya, kaya mas magiging busy siya sa trabaho. Kapag tapos na siya, dadalhin ko siya para bisitahin ka. Mabuti. Malaking bagay ito. Wanwan, ito, ihanda ko para sa iyong dote. Wala naman masyadong pera si Lola. Ang mga ito, iniwan sa akin ni Lolo at ng tatay mo. Ayoko po, Lola.
para po sa inyong pangangailangan sa pagtanda. Tangang bata, dito sa Home for the Aged. Hindi kailangan ng masyadong pera. Sa card na ito, may mga pera mula sa tatay mo noon. Ipinapadala tuwing may piyesta o okasyon. Naipon, umaabot na rin ng 30 hanggang 50,000. Hawakan mo ito para sa mga di inaasahang pangangailangan. Oh, siya nga pala, ang hotel ng tatay mo, gusto mo bang bumalik magtrabaho? Kung gusto mong bumalik, kakausapin ko si mama mo. Lola, hindi po ako nagmamadali. Kailangan talagang bumalik sa hotel. Pero naisip ko, magpapasok muna ako sa kursong hotel management para kapag oras na para akuin ito, mas kakayanin ko ang mga bagay. Mabuti, lumaki na ang aking masunuring apo. Sa mga susunod na panahon, kahit anong gawin mo, susuportahan kita ng lola mo. Mga kaklase, ngayon, pag-aaralan natin ang kursong pamamahala ng hotel. Ano sa palagay mo, Wanwan? Hindi ba't matagal mo nang gustong mag-enroll para mag-aral ng hotel management? Para sa hinaharap? Para pamahalaan mo ang kumpanya ng tatay mo? Ang training institution na ito, sa ilalim ito ng aking maliit na tiyo. Pang-isa sa buong lungsod. Kay G. Zexu. Pupunta ba siya? Siya? Malamang abala siya. Walang oras na pumunta. Bukod pa, kung magkikita ka sa dating boss mo, wala namang dapat ikahiya, di ba? Tama? Dahil naghiwalay na kayo, huwag mong sabihin kay Tongtong ang relasyon namin ni G. Zexu. Tama. Walang dapat ikahiya. Ano? Namimiss mo ako? Alam mong nandito ako? Kaya sinundan mo ako? Una, hindi ko alam na nandito ka. Pangalawa, wala nang karapatan si Ginoong G na tanungin ako ng mga ganitong tanong. Pitawan mo ako? Paano kung hindi? G. Zexu, hindi ako parte ng laro ninyo ni Zhang Yi. Hindi ako parte ng laro ninyo. Bastos, huwag kang magtaka kung gaganti ako. Narinig ko na may ibong kumakanta, si G. Zexu. Siya kaya yun. Siya kaya yun. Medyo kawili-wili. Anong gusto mo? Hindi natin kayang awayin si Young Master Shen. Magpanggap kayong walang nakikita. Narinig niyo ba? Oo. Huwag kang magkakamali. Maganda. Gusto ko lang maging kaibigan. Bumalik na ang minamahal ni G. Zexu. Bakit hindi ka na lang magpalit ng sugar daddy? Sino man ang maging sugar daddy mo, pareho lang yan. Bakit hindi mo ako isaalang-alang? Sino ka talaga? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Ikaw? Masisira ang kasiyahan kung tatawag ka ng pulis. Halika dito, baby. Pasensya na. Type kita talaga. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Tulong. Parang si Young Master Shen iyon, Ginoong G. Yung playboy. Hindi na ito bago. Umalis na tayo. Opo, Ginoong G. Tulong. Bitawan mo ako. Huwag kang magkunwari. Kung nakakaya ka ng iba, bakit hindi ako? Sumama ka sa akin. Ano man ang gusto mo, ibibigay ko. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Ayos ka lang? Sino ka? Alam mo ba kung sino ako? Maniwala ka, tatawag ako ng mga tao para patayin ka agad. Sasaktan kita, kailangan pa bang pumili ng oras? Manggahas kang hawakan ng asawa ni Shen Nian. Patay ka. Shen Nian. Ito ay... Young Master Shen. Ayos lang. Nandito ang asawa mo. Salamat, Ginoong Shen. Bilisan mo. Tumayo ka sa malayo. Huwag kang lilingon. Hey! Bilisan mo! Mga walang kwentang tao lang silang lahat. Mga buto ni Shen Hang. Mukhang magkakawatak-watak na. Tara na. Opo, Ginoong G.
Pwede nang tawagan ng ambulansya. Ayos lang. Okay na, naayos na lahat. Hindi kaya mamamatay yung sinuntok mo? Hindi. Mukha ba akong walang kontrol? Salamat. Salita lang? Bahay niya ito. Ano ba ang balak niya? Magkakasama kaya tayo sa kama? Baka mas mabuti pang umuwi na ako. Sige na. Makinig ka. Nawalan ako ng lakas sa away kanina. Ngayon, wala na akong lakas para ihatid ka. Hindi mo naman iniisip na may gagawin ako sa'yo? Hindi ko naman naisip yan. Dito ka matutulog. Ito ang kuwarto mo. Gusto mong sa master bedroom? Huwag kang mag-asa! Itong si Shen niyan, parang iba sa mga naririnig ko. Hindi naman pala siya nakakainis. Kahit malandi, gentleman naman siya. Huwag kang mahuli bukas ng gabi, alas 7. Pagkatapos magkita ng dalawang pamilya bukas, kukuhain ko na ang kabayaran sa aking magandang ina. Ginoo at Ginang Jiang, pasensya na po talaga. Yung aming si Xiao Shen, kagabi ay may nangyaring maliit na aksidente. Nasa ospital pa siya ngayon para maobserbahan. Kaya talagang hindi siya makakapunta ngayon. Tingnan ninyo po. Nagka-aksidente siya? Baka kagabi, dahil tinulungan niya ako, naghiganti sila? Ay, mas importante ang kalusugan ni Shen Xiao. Ang kasal, pag-uusapan na lang namin bilang mga nakatatanda at pagdedesisyonan. Pareho lang yan. Oh, basta naiintindihan natin ang saloobin ng mga bata. Tama ba, Wanwan? Pasensya, pupunta muna ako sa CR. Wanwan. Shen Hupai Guoli? Ginang Shen, mag-ingat ka sa paglalakad. Kumusta ka? Ayos lang ba ang pakiramdam mo? Mabuti ang katawan ng asawa mo. Kailangan ko bang patunayan? Ay, Shen Xiao? Ay, swerte naman ang pagkikita. Nandito rin po kayo ngayon? Ikinagagalak kong makilala kayo. Presidente Jiang, Ginang Jiang, sinamantala ko lang. Natulungan ng binibini. Puso, kakaiba. Ngayong araw na ito, si Shen Xiao, bakit ang bait-bait na niya? Wanwan, bakit ka nakatulala? Bilisan mo at magpasalamat kay Shen Xiao. Ito ang anak ng pamilyang Shen sa kabisera, Shen Xiao. Ano ba? Bakit ka nakatulala? Tawagin mo na siya. Shen ang apelido niya, hindi Shen? Shen Xiao? Shen Xiao? Diyos ko, nakipag-date ako sa maling tao. Mga magulang sa kasal. Usap na ito. Oh. Naku, nagpakasal pala ako kay Shen Yan. Ano ba itong nakakalitong pangyayari?
Anong nangyari, Wanwan? Naalala ko lang bigla, may iba pa akong gagawin. Mauna na ako. Wanwan. Itong bata? Sakay na. Shen Xiao. Maghiwalay na tayo. Kumalma ka muna. Pag-uusapan natin ito sa bahay. Mag-usap tayo. Ano nangyari? Natatakot ka bang manakit ako ng tao? Hindi ako nananakit ng babae. Non, ikaw ang pumasok ng mali sa pribadong silid. Ikaw din ang nagmungkahi ng kasal, tama ba? Pinipilit ako ng husto ng pamilya ko, kaya pumayag ako sa iyong paghingi ng kamay. Bakit ngayon mo ibig isulong ang diborsyo? Ano ang ibig sabihin yan? Noon, akala ko ikaw si Shen Xiao. Nangako ako sa nanay ko. Kung magkakaanib ang aming pamilya sa pamilya Shen, sasang-ayon siya. Ibigay sa akin ang lahat ng shares sa Starjoy Hotel. Shen Xiao. Hulaan mo kung sino ang gumahasa sa'yo kahapon. Sino? Ibig mong sabihin, ang lalaking iyon kahapon ay si Shen Xiao? Naniniwala ako na ikakasal tayo. Ang pamilya Jiang ay hindi magbabago ng desisyon sa mga kondisyong napagkasunduan sa iyo. Kailangan mo lang. Gampanan ng maayos ang papel mo bilang aking asawa. At sapat na iyon. Talaga... Mayroon pa bang ibang mga kahilingan? Meron. May chismis sa labas. Gusto ko ng lalaki, kaya kailangan nating magdaos. Isang malaking kasal upang ganap na mabago ang aking imahe. Meron ka pa bang mga tanong? Wala nang iba. Ah, sige. Bukas, lilipat ka na dito ng formal. Gang, Shen, ang asawa mo sa ngayon ay wala pa. Nang balak na maghiwalay ng tirahan. Mrs. E. Ang master bedroom ay nasa katabing kwarto. Mali ba ang paglalagay ng mga bagahe, Mrs. E? Hindi ito mali. Dito ako titira. Sige, tutulungan ko kayong mag-ayos. Salamat. Halika na. Hoy, Gino. Si Mrs. at ang binata nangga magkasama ng tumira. Pero, magkahiwalay sila ng kwarto. Pasensya na sa abala, Shaolin. Itong mag-asawa, sikapin mong patibayin ang relasyon para mas maagang magkaroon ako ng apo. Sige po, Ginoo. Sisiguraduhin kong matatapos ang trabaho. May isang salusalo ngayong gabi. Sa tingin mo, alin ang bagay? Ito na siguro. Parang bagay ito sa kulay abong suit na suot mo ngayon. Iyan na nga ang pipiliin. Ang hindi kapani-paniwala, ako at si Shen Yan ay talagang nagsisama na sa iisang tirahan. Gusto mong matuto ng hotel management? Hindi sapat ang pagbabasa lang ng libro. Ang pamamahala ay pakikipag-usap sa mga tao, hindi sa mga libro. May kaibigan ako na nagngangalang Wei Pao. Ang pamilya niya ay nasa hotel industry. Pagkatapos ng ilang araw, ipakikilala kita sa kanya. Kung mayroon kang hindi naiintindihan, tanungin mo siya. Salamat, Ji Shen. Anong sinasalamatan mo? At masyadong formal ang tawag mo sa akin na Ginoo. Baka hindi ito maipasa kahit sa aking ama. Ganito na lang. Tawagin mo na lang ako sa pangalan. O kaya,
O kaya, pwedeng tawagin mo akong asawa. Nakatalina. Salamat. Pero, Mrs. Shen, ang iyong paraan ng pagtatali ng kurbata ay talagang sanay. Nakikita ba niya na dati, madalas kong ginagawa ito para kay Ji Zexu? Ito ay singsing pangkasal. Bagaman tayo ngayon ay pakikipag-asawa sa ilalim ng kontrata, ang lahat ng gastusin sa bahay ay galing sa akin. Kung may magustuhan ka sa hinaharap, mga alahas, damit, o accessories, gamitin mo ang card na ito. Ako? Hindi ako tulad ng iyong dating kuripot na ex-boyfriend! Late na ang oras. Kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Ano ba ang pinag-iisipan ko? Si Shen yan ay may gusto sa mga lalaki. Ano ang sinabi mo? Ang mapapangasawa ni Sangwan ay si Shen Hang. Kahit papaano, nagkita ng isang beses ang ate ko at siya sa isang pagkikita para magpakilala. Sa Sabado nito, dinala ng aking mga magulang ang ate ko upang makipagkita sa mga magulang ng pamilya ni Shen. Nakapagkasundo na rin sa dowry. Narinig ko, nagsama pa sila sa isang tirahan. Magpapakasal sila. Akala mo pala, kapag may pamilya ni Shen na kang nasasandalan, may tuturing mo na akong wala? Huwag mong subukan. Kuya Zexu, ayos ka lang ba? Yi, may meeting pa ako mamaya. Mabait ka. Umuwi ka muna. Ano ang nangyari? Bakit siya biglang nagkaroon ng malasakit kay Sangwan? Ikaw, Sangwan. Maglaro muna kayo. Bakit? Panghalili ko lang siya. Wala na ang mga pampaganda ni Sangwan. Wala na rin ang mga damit. Umalis na nga talaga siya. Imposible. Pinablock na niya ako. Binablock din ako sa telepono. Paano siya nangahas? Aling Wan, Ano po ang kailangan ninyo, Ginoo? pahiram nga ng telepono. Sige. Huy, Sangwan, ang galing mo talaga. bakit? Ganito ka ba kabilis makipagsama? Ginoong G, wala kang pakialam dito. Wala akong pakialam. Sangwan, sasabihin ko sa'yo, ang larong ito mong naglalaro ka, hindi gumagana sa akin. Wala talaga akong oras para diyan. Matapang ka pa rin magsabing hindi ito paglalaro? O sadyang tunay kang umibig sa pipinong iyong bulok? Wala kang pakialam kung kanino ako umibig. Kung wala nang iba, ibababa ko na. Wan, natutulog ka na ba? Niluto ni Tia Lin ang pugong. Gusto mo bang kumain? Wag na, matutulog na ako. Sangwan, tunay ka palang nakikipagsama sa pipinong iyong bulok. Hoy, hoy. Mali ito. Ang tinig na ito, parang kay Shen yan. Hang. Narinig ko ikakasal ka raw sa 10 na babae ng pamilya Jiang para mag-isa ang ating mga pamilya. Bakit? Nagbago na ang panlasa mo. Gusto mo na ng pagkain ng mahirap. Pagkain ng mahirap. Wala kayong alam. Sasabihin ko sa'yo, mukhang inosente at malinis ang babaeng yon. Pero siguradong masarap siya. Totoo ba yan, Hang? Nasubukan mo na? Mangyayari din yan. Kapag pinakasalan ko na siya, gagawin ko kung ano ang gusto ko. Sasabihin ko sa inyo, kapag mas inosente, mas masaya laruin. Ji Zexu. Halika rito. Shen Hang.
Ulitin mo. Ji Zexu. Baliw ka ba? Jinong Ji, himinahon ka. Kapag ipinagpatuloy mo, papatayin mo siya. Shen Heng, kung ayaw mong mamatay, kanselahin mo ang kasal. Hindi mo pwedeng hawakan siya. Hang, ayos ka lang ba? Anong nangyari? Ang gwapo, ang gwapo, ang gwapo. Nanay, nagmamadali kang hanapin ako tungkol sa paglipat ng equity shares. Equity shares. Maglalakas loob ka pang banggitin ang equity shares? Kinansela na ng Shen ang kasal. Pinaghirapan kong ikonekta ka sa Shen. Ikaw naman, galit na sa'yo ang tao. Ate, bakit mo naman ginagalit ulit si Mama? Sasampalin mo ako? Sasampalin kita. Kailangan pa bang maghintay ng araw? Binabalaan kita, huwag kang makikialam sa mga bagay ko. Umalis ka na. Pumasok ka muna sa kwarto mo. Nanay, kailangan ko ang equity shares sa hotel dahil ang pakakasalan ko ay ang Shen. Shen Mian. Ano na namang kalokohan yan? Hindi mo naman iniisip na dahil nakita mo minsan ang tagapagmana ng Shen, makakapit ka na sa malaking punong ito? Hoy! Ano? Sige. Sige. Anong nangyari? Mahal. Tumawag ang Shen. Sinasabi nilang makikipagkasundo sa atin sa pamamagitan ng pagkakasal. Sino ang pakakasalan nila? Anak mo, Sangwan. Wan, kilala mo talaga si Xiao Shen? Noong araw na iyon, mali ang napuntahan kong mesa sa blind date. Nagkataon lang. Kumuha ako ng marriage certificate at ikinasal kay Xiao Shen. Ito. Wan, ikaw, bakit hindi mo sinabi agad? Diyos ko, napakagandang balita iyan. Kung makakapit tayo sa pamilya Shen na parang malaking puno, isang Starjoy Hotel ay walang kuwenta. Mahal, huwag kang magmaramot. Maging prangka ka. Ibigay mo ng shares. Kay Wan. Wan, nagkakamali si nanay kanina. Hindi dapat ako nanapak. Nag-aalala lang ako para sa'yo. Ipapangalan ko na sa'yo ang shares bukas. Ituring mo na lang itong dote mo, di ba? Ma, akin talaga ito. Ito ang iniwan sa akin ni Papa. Kailan pa naging dote mo sa akin? Oo, mana sa iyo ng tatay mo iyan. Nung bata ka pa, ako muna ang namamahala. Ngayon, ang hotel ay pinamamahalaan ng maayos ng tiyo mo. Pwede ka munang pumasok at matuto sa kanya. Pwede. Sa loob ng 3 araw, gusto ko lahat ng shares na nakapangalan sa iyo. At ang kasal ko sa pamilya Shen, huwag mong sasabihin kanino man. Sige. Ano man ang sabihin ni Wan? Susundin namin. Sige. Gusto mong aminin sa akin? Binuksan mo ang mensahe ko. Nandun ka na ng kalahating oras. Pinaalalahanan mo ang pamilya mo na makipag-ugnayan sa pamilya Jiang. Oh, Salamat. lasing na ako. Sunduin mo ako. Nasaan ang gray bar mo? Kakasabi ko lang ng salamat. Ngayong sinabi kong sunduin mo ako, ayaw mo na naman. Papunta na ako. Shen Yanyan, inimbitahan kita para uminom, hindi para maglaro ng cellphone. Mula ngayon, uminom ka na lang mag-isa. Hindi na ako iinom. Susunduin na ako ng asawa ko at uuwi na ako. Wala akong magagawa. Mahigpit ang pamilya ko. Hindi. Shen Xiao, nagpakasal ka na? Bakit hindi ko alam na nagpakasal ka na? Xiao Weitzi, ilang beses ko na ba sinabi sa'yo? Huwag mo akong mahalin. Walang patutunguhan ang pagiging tagong manliligaw mo sa akin. Sige, Shen Yan.
Ako. Xiao Weitzi, nangangahas kang kumurot sa shenye ko. Ako. Ikaw! Halika rito! Wei, Huwag mo kong hawakan Shen niyan. Naku. Hindi ko inakalang magandang pagtitinginan pala ang dalawang ito. Baka mas mabuti kung maghihintay na lang ako sa labas. Hindi kailangan. sasabay ako sa'yo pauwi. Nga pala, ipakilala ko sa'yo. Ito si Wei Pao. Mula ngayon, ang kursong hotel management ng asawa ko. Ipagkakatiwala ko na sa'yo. Huwag mong pahintulutan na may matanggap na reklamo ang asawa ko. Naririnig mo ba ako? Huwag kang mag-alala, ate. Ang sitwasyon mo, sinabi na sa akin ni Shen niyan. Ako na ang bahala. Sisiguraduhin kong sa loob ng 1 linggo, makukuha mo ang pamamahala sa hotel. Isa pa, huwag mo na akong hawakan mula ngayon. Masama ang dating. Ikaw. Tara na. Yung ginawa mo kanina, baka hindi maganda. Yung boyfriend mo, baka magalit? Hindi ko gusto ang katulad niya. Mas gusto ko yung mas malandi. Ate, bihira lang maging masigasig si Wanwan at nais niyang matuto dito sa hotel. Bilang mga nakatatanda, dapat natin siyang suportahan. Ganito na lang, may bakanting posisyon para sa direktor ng HR. Papasukin muna natin siya sa kagawaran ng HR para magsimulang magsanay. Ikaw na ang bahala sa pag-aayos. Wanwan, pagbutihin mong matuto sa tiyo mo. Tio, kakasimula ko pa lang at wala pa akong masyadong alam. Marami pa po akong kailangang matutunan sa inyo. Sige, halika, mag-inuman tayo ng tsaa. Ang kagawaran ng HR ang pinakakomplikado. Sangwan, maghintay ka. Sigurado ako, sa loob ng 3 araw, iyak-iyak ang lalapit sa akin para magbitiw. Narinig mo na ba? May darating ngayong araw. Bagong direktor ng Human Resources. Magkakaroon ng pulong mamayang hapon. Totoo ba o hindi? Tama na. Tungkol sa pulong sa hapon at iba pa. Huwag mo nang pansinin. Anong direktor? 20 anyos pa lang. Tiyak na may backer yan. Walang problema. Tama na. Aalis na ako. Wala naman kayong gagawin. Dapat nang maghiwa-hiwalay. Ganitong klase ng pulong. Sayang lang sa oras. Director Sang, sabi ni Vice Director Hao, maraming empleyado ang nag-leave. Shaolin, itala ang mga pangalan ng lahat ng absent, kasama ang dahilan ng kanilang leave. Pagkatapos ng pulong, ayon sa Employee Handbook, gumawa ng bagong patakaran sa departamento sa parehong oras. Mga empleyadong nag-leave mula sa departamento, hindi dapat lalampas sa 1 katlo. Ang nag-aproba ng leave ngayong araw, si Vice Director Hao, pagkukulang ni Vice Director Hao sa pamamahala nitong buwan, bawasan ang performance bonus ng buwan, gawin itong nakasulat ECC sa lahat ng departamento, magpadala rin ng kopya sa group chat. Naku! Itong si Director Sang, nakatitiyak na 20 anyos pa lang. Unang araw pa lang niya dito, nagsimula ng magpaka-autoridad. Magsimula na tayo. Ang pinag-usapan natin kanina ay kung paano hahawakan ang mga reklamo ng customer. Sa negosyo kasi, hindi may iwasan makasalamuhan ng iba't ibang klase ng tao. Kapag dumating na ang panahon, kailangan mo lang sundin ang nakasaad sa itaas. Maging flexible ka na lang. Ngayon naman ay pag-uusapan natin ang pamamahala ng hotel. Sa totoo lang, napakadali. Kailangan mo lang ipakita ang iyong autoridad. Ipamukha mo sa kanila na hindi kanila pwedeng baliwalain. Pagkatapos, ang tiyo mo, ang mga taong inilagay sa mga mahahalagang posisyon. Unti-unting palitan ang iyong sariling mga tao. Ganito, saka mo masasabing tunay mong nabawi ang hotel. Nakaraang linggo, ang kalagayan ng recruitment sa talent market. Kamusta? Sangwan. Bakit mo binabawasan ang performance bonus ko? 22 ang miyembro ng aming departamento. 11 tao ang nag-leave ngayon. 5 tao ang nasa labas. 5 tao lang ang dumalo sa meeting. At naipadala ko na ang notice kaninang umaga. Assistant Director Hao, sa tingin mo ba, tama ang pag-aproba mo ng leave? Ako ang director. Ayon sa Employee Handbook, Ang superior sa departamento. ay may karapatang magpasya sa performance bonus ng mga nasa ilalim. Kaya, bakit hindi ko pwedeng bawasan ang bonus mo? Sige, tapos na ang meeting. Mga kasama, masaya akong sumali sa ating pamilya. Magpapamigay ako ng 5 red packet sa group chat. Makilaho kayong lahat. Bilisan nyo! Tingnan ang phone! Nakakuha ako ng 55! Nakakuha ako ng 101. Wow! Nakakuha ako ng 190. Sapat na to para sa agahan ko sa buong linggo.
Director Sang. Director Sang, ako ang mali sa nangyari ngayon. Ikaw na ang mas nakakatanda. Huwag mo na akong magdaramdam. Okay, natanggap ko na ang pagsusori mo. Pero Assistant Director How, dapat tayo maging profesional sa ilang bagay. Ganito na lang, sa susunod na buwan, magsumikap ka para mas maraming performance points para mabawi ang multa ng buwang ito. Ako? Hey A66355. Hi A66355. Ang sarap, Aba? Napakasaya pala ng hotel management. Ang sarap talaga. Hoy? Magaling Gnang. Shen! Unang araw mo pa lang bilang bagong opisyal. Narinig ko na ang mga nagawa mo. Salamat sa magaling na turo ni Jiwei. Hoy? Bakit naputol ang koneksyon? Siguro mahina ang signal sa loob ng kotse. Ang asawa ko, pinuri ka niya. Pinuri ka nga niya. Shen Nian, ikaw ang nagsabing hindi pwedeng magreklamo sa akin si Manang. Hey naku, selusong! Ako? Tama na. Huwag kang lalampas. Huwag kang lalampas Hoy! Wanwan? Ikaw na sobrang abala, dumating ka rin sa wakas. Sasabihin ko sa'yo, sa labas ng trabaho, kailangan mo ring huminga ng sariwang hangin ng kalikasan. Hoy, Tito. Bakit nandito si Tongtong? Tingnan mo, tama ang hula ko. Nag-away kayo ng tito ko, di ba? Ay, ang liit ng mundong iyan. Kahit nag-resign ka na, huwag mo namang gawing masamang loob. Lahat yan ay mga resources mo. Ayon kay Yiyi, sinasangwan at ang lalaking ipinitong Shen. Ang kasunduan sa kasal ay nabasag na. Sinasabi mo pa na hindi mo ako pinapansin? Tongtong? Sa totoo lang, ako at ang tito mo. Kuya Zexu, Hoy, tingnan mo. Nakakainis talaga. Nandiyan na naman ang babaeng yun. Dahan-dahan sa pagtakbo. Mag-ingat ka at baka ka mahulog. Tingnan mo ang kanyang itsura. Ang babaeng ito ay hindi man lang tumingin sa akin. Totoo bang wala siyang pakialam? O nagkukunwari lang siya? Hoy, kayong lahat! Maglalaro tayo ng totoo o pag-ibig ngayon. Itinaas na ang level ng laro. Wala nang totoo. Pag-ibig na lang. Sige. Sa palagay ko, hindi na ako sasali. Hoy, ikaw na. Kumuha ka ng isang card. Ano ang nakasulat diyan? Basahin mo ng malakas para marinig namin. Wow! Sa kahit na sinong lalaki dito, Maghalika ng 1 minuto. Juan Maymay. Ako na. single ako, kaya pwede kong humalik kahit kanino. Natalo ako, parusahan nyo na lang ako ng direkta. Walang kwenta. Mangyaring sabihin mo sa kapareho mong kasarian na nakapink ng 10 beses, paumanhin. Ay, ako pala. Ang parusang ito ay nakakahiya talaga. Baka pwedeng kalimutan na lang natin ito. Bakit kakalimutan? Dahil naglaro tayo, kailangan nating tanggapin ang kahihinatnan. Tama ba, Binibining Sang? Kaya pala, para sa sampal na iyon noong araw, sadyang inilagay mo ako sa bitag. Oy, ang saya-saya pala dito. Isang grupo ng mga taong 30 anyos na. Nambubuli na kayo rito? Shen yan. Bakit siya narito? Shen Xiao, kumain ka ng dalandan. Bakit ka nandito? Wala lang. Nakita ko lang kayong isang grupo na nambubuli sa isang maliit na batang babae. Kaya hindi ko mapigilan. Ano ang problema? Kuya niyan, nagkakamali ka ba? Paano namin siya inaapi? Ate Wanwan, tama ba ako? Oo, inapinin nyo nga siya. Tama. Anong klaseng parusa ito? Wanwan, hindi namin gagawin yan. Ate Wanwan, bakit mo kami pinagbibintangan? Paano namin siya inaapi? Tumahimik ka. Ang pangit talaga. Tingnan ko nga. Ano-ano ang mga parusang nakasulat? Bakit lahat ng parusa rito ay para sa babaeng nakapink na humingi ng tawad? Hindi ba ito pananakit? Tito, pinapunta mo ako para kumbidahin si Wanwan. Para lang targetin si Wanwan? Grabe ka naman. 1-1, paumanhin. Shen Mian, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Wala lang.
Hindi ko lang talaga matanggap ang mga plastic at gago. Ano ang sinabi mo? Ano ang problema, Ji Xiao? Inaamin mo na bang gago ka? Kuya Nian, nagkakamali ka. Huwag kang tawag ng tawag. Wala akong kapatid na babae. Wala ring anak sa labas ng tatay ko. Huwag kang ganyan tumawag. Asawa ko ay magsiselos. Mahal. Asawa. Hindi ba't may bali-balita na si Shen Xiaowai? Paano siya magkakaroon ng asawa? Katarantaduhan, paano mo nalaman kung ang sinasabi niyang asawa ay lalaki o babae? Kuya Zexu, Shen Nian. Tama na yung kalokohan mo. Kung wala kang gagawin, umalis ka na. Hindi kita inanyayahan. Hindi ko rin balak na manatili ng matagal dito. Masyadong magulo at walang kwentang manatili dito. Ma'am, gusto mo bang sumama sa akin pa uwi? Tara na. Wan, sasama ako sa'yo. Hoy, Shen Xiao, pwede mo ba kaming ihatid? Siyempre naman, pwede. Ji Xiao. Kung ganon, dadalhin ko na ang iyong tao. Lahat sila. Paalam. Kuya Zexu, Okay lang. Magpatuloy tayo. Salamat ha. Walang anuman. Bukas magkikita ang ating dalawang pamilya. Sa oras na iyon, umaasa rin ako na bibigyan mo ako ng suporta sa okasyon. Ako na ang bahala. Halika na. Ano? Ikaw? Nagpakasal ka na? At ang napangasawa mo pa? Si Shen Nian? Ang dating nobyo mo? At ang nakababatang tiyo ko? Kaya pala nung nakaraan, sinulungan ka ni Shen Xiao. Oo nga. Siya? Hindi ba siya gusto ng lalaki? Ako at si Shen Nian, nagkataon lang na nagpakasal kami. 1 taon lang ang kasunduan namin. Pareho kaming may kanya-kanyang hangarin. Magkukuha ko ang lahat ng shares sa hotel ng tatay ko. Matutulungan din niya ang kanyang pamilya. Wan, nandito ako para sa'yo. Huwag kang mag-alala. Ang bagay na ito, hindi ko sasabihin kahit kanino. Kahit sa aking nakababatang tiyo. At saka, siya naman ang unang nangloko sa'yo. Gusto kong makita kung ano ang magiging reaksyon niya nang malaman niyang ikaw ang napangasawa ng kanyang katunggali. Pabaguhing mabuti siya? Pabaguhing mabuti siya? Halika. Sandali lang, maging mas malambing ka naman sa anak mong babae. Alam ko, Ginoong Shen, Halika. Umupo ka. Upo. Umupo na kayong lahat. Ikaw si Wanwan, di ba? Kumusta po, Tito Shen? bakit dito Shen pa ang tawag? Wanwan, nakapagparehistro na kayo niyan. Dapat Tay na lang ang tawag mo sa akin. Huwag kang magmadali. Hindi pa nga. Hindi pa ako nakakapagbigay ng pampabago ng tawag. Wanwan, ako naman. Wala akong masyadong maibibigay sa inyo. Maliban na lang sa kaunting kaperahan. Ngunit para sa iyo. Ang bahay para sa kasal ninyo ni Nian. Handa na. Ilalagay ko sa pangalan mo. Oo nga pala. Ito namang card na ito. Galing sa nanay ni Nian. Naiwan noong nabubuhay pa siya. Para raw sa magiging manugang niyang babae. Bukod pa rito, narito ang isang kasunduan sa paglilipat ng pag-aari sa kumpanya. Hindi masyadong malaki. 5% lang ng pag-aari sa grupo. May isasalin din sa pangalan mo bukas. Biyanan, ayos lang ba ang mga paghahanda ko? Siyempre naman. Nagbibiro lang po kayo, Ginoong Shen. Ito, hindi kaya sobra na? Tay, ang kuripot mo naman. Baka naman baliw na si Shen Nian? Ako? Kuripot? Isang bahay lang, sasapat ba? Dapat kahit 5 man lang. Kung hindi, kapag nagkaanak na kami ni Wanwan, ano na ang gagawin namin? Ako? Hindi ko kailangan ng napakarami. Ano
ka ba? Baliw! Kung para sa iyo ay sobra, pwede mo naman ibigay sa amin. Anak, ibigay ko sa iyo. Gusto ko, ito ang regalo ko para sa pagtanggap sa aming pamilya. Papa, Sige. Oh! 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 Ikaw, kumpara sa batang lalaki naming ito, mas mabuti kang alaga. Ginoong Shen, hindi po pwedeng ganoon ang sabihin ninyo. Ang aming Wanwan, paano maihahambing kay Ginoong Shen? Si Ginoong Shen ang pinakamahusay sa lahat. Ang pagiging asawa ni Ginoong Shen ay karangalan para sa aming Wanwan. Talaga? Pero sa isip ng aking papa, si Wanwan ay 100 beses na mas mahalaga kaysa sa akin. Tama ba? Yun na, malalamig na ang mga pagkain. Bilisan ninyo, kumain na tayo. Kumain na tayo, kumain na tayo. Halika. nagtataguyod pala siya para sa akin. Huwag kang umisi sa akin. Baka isipin kong in love ka sa akin. Huwag kang mag-alala, Ginoong Shen. Wala akong interes sa iyo. Wanwan. Anong klaseng okasyon ito at naglalaro ka ng cellphone? Alam mo ba ang tamang asal? Tama nga, tatay. Bienon, yung pag-aasawa ko at ni Wanwan, ayaw namin ng malaking gulo. Pwede naman maghanda. Pero sa publiko, huwag muna ipaalam. Naiintindihan namin. Mga bata naman kayo. Gusto ng tahimik na pamumuhay. Kami naman, talagang susuportahan namin kayo. Oo. Sundin lang namin ang gusto ninyo. Ang bagay na ito, kayo na lang mag-asawa ang mag-usap kung paano gagawin. Pero, dapat maging marangya ang kasal. Walang pag-uusap dito. Siyempre. Ito ang Starjoy Hotel. Dito nagtatrabaho ngayon si Sangwan. Tama. Nalaman namin si Binibining Sang, ang Human Resources Director dito. Mataas ang posisyon niya. Wala namang karanasan sa industriya si Sangwan. Paano siya nakapasok? Kaya ba yung lalaking kausap ko sa telepono noon? Kaya ba para umangat, ipinagbili mo ang sarili mo sa kahit anong paraan? Kausapin mo ang kanilang boss at magpareserba ka para sa akin ng presidential suite sa kanilang hotel. Opo. Tito? Wanwan, ang mahalagang gawain ito ay pagkakatiwala ko sa iyo. Isang dokumento kailangan kong personal na ihatid. Napakahalaga ng dokumentong ito. Ngayong gabi, may VIP na magche-check-in sa ating hotel. Mabuti rin na makipagkita ka. Balang araw, ililipat ka rin sa ibang departamento. Kaya mainam na makilala mo ng maagang operasyon at ang ating VIP. Hindi ba mas mainam? Salamat, Tito. Kung wala nang ibang bagay, mauna na akong magtrabaho. Sige, magtrabaho ka na. Halo? Ginoong G, naayos ng lahat. Huwag po kayong mag-alala. Ginagarantiyan niyang darating siya. Magandang araw po, Ginoo. Ihahain po namin ang inyong pagkain. Sana'y malasa po ito sa inyo. Wanwan. Ang bango mo, Sangwan.
Yiyi, paano ka nakapasok? Kuya Zexu! Ang tagal na nating hindi nagkita. Gusto kitang makita. Nalaman kong dito ka nakatira kaya pumunta ako. Bakit ka ganyan kasungit? Yi, bago magpakasal, wala akong gagawin sa'yo. Naiintindihan mo ba? Hindi ko maintindihan kung bakit. Dahil iyon ang paraan upang igalang ka. Bata ka pa, normal lang na hindi mo maintindihan. Kahit si Sangwan, wala rin. Isuot mo ng maayos ang iyong damit. Samahan mo ako sa ospital. Sige. Director G, bilis. Director G, ikaw. Director G, girlfriend mo ba ito? Pwede bang malaman ang inyong relasyon? Director G, itong babae ay mukhang napakabata pa. Matanda na ba siya? Ano ang ginagawa ninyo sa loob? Anong magazine ang pinagtatrabahuhan ninyo? Gusto niyo pa bang magtrabaho? Director G, kahit na malakas ka ang ngunit sa buong lipunan ng Beijing, hindi ka naman pwedeng maghari-harian, di ba? Sa huli kong sasabihin sa inyo, lumayas na kayo. Yiyi, hindi ka nasaktan? Kuya Zexu, nakuha ba nila ako sa video? Paano na lang ako makikipagkita sa iba? Yi, magpapakasal tayo. Hindi kita ipapahiya. Bukas, pupunta ako sa inyong bahay para humingi ng kamay mo. Okay ba? Kuya Zexu, totoo ba? Totoo. Ikaw talaga. Ikaw lang ang may kakayahang magplano nitong pakanang ito laban sa akin. G, Shen, nakausap ko na ang media. Magpapasa sila ng normal na mga artikulo? Di ko alam kung nasisiyahan. Ang matalik kong kaaway sa sorpresang ito. Ano? Hindi mo alam kung bakit ko ito inayos? Kung maglakaslo ang si Ji Zexu na apihin ng aking asawa, papatikimin ko siya ni Yi Jiang. Alo, nanay. Narinig ko sa tiyo mo. Kakadating mo lang sa hotel, nakagawa ka na ng maraming gulo. Ganyan ba sinabi ng tiyo mo? Kung hindi, ano ba? Magsisinungaling ba ang tiyo mo? 1-1, naiintindihan ni nanay na nagmamadali kang magtagumpay. Gusto mong mabilis na maging matatag sa kumpanya, pero wala ka namang alam. At saka, ang hotel laging pinamamahalaan ng tiyo mo, hindi ka na bata. Matuto kang makinig ng mabuti. Mag-aral ng husto. Bawasan ang paggulo. Nanay, hindi ko ginawa. Alam mo ba, ang tiyo, siya. Humiling ka ng tawad sa tiyo mo. Kung ayaw niya, mag-umpisa ka na lang bilang karaniwang empleyado. Halika. Bianan. Ako si Shen Yan. Kung magpapatuloy ka sa ganito, kung itutuloy mo pa, umiyak na ang asawa ko. Ngayong gabi, hindi naman malaking problema. Pero kung iiyak ang asawa ko, matagal ko siyang aaliwin. Kuwang yan, hindi iyon ang ibig sabihin ni nanay. Natatakot lang ako na masyado siyang nagmamadali. Kahit nagmamadali siya o hindi, karapatan niya yon. Kung iiyak ang asawa ko, pati nanay niya, sisigawan ko. Ikaw, Pinaglalabasan ng galit. Sa susunod, kung ayaw mong sagutin ang tawag niya, huwag mo sagutin. Bukas ng umaga, kailangan kong sumakay ng eroplano. Uuwi na muna ako para matulog. Matulog ka rin ng maaga. salamat po. Madam, sabi po ng Mr. Uuwi siya pagkatapos ng bukas. Sumakay siya sa maagang flight kaninang umaga.
Pinapasabi niya sa inyo, Sinabi na niya sa akin kagabi. Ah, ganun pala. Kapag gusto ng lalaki, kaya niyang mag-report sa lahat ng bagay. Hoy, Tiang Jiang. Wanwan, ang tagal mo nang hindi umuwi para kumain. Naaalala ko nung bata ka pa. Mahilig ka sa hotpot. Tara, magsaya tayo sa bahay ngayon. Hindi na, may gagawin pa ako ngayon. Sinabihan ka ba ng nanay mo kahapon? Ay nako, sinabi ko na kay Yueru. Tungkol sa trabaho ng bata, huwag na siyang masyadong makialam. Huwag mo na sanang magalit sa nanay mo. Prangka lang siya. Huwag mo nang isipin yun. Sige, pupunta ako mamayang gabi. Tia Lin, hindi na kailangang maghain ng hapunan para sa akin ngayon. Hindi ako kakain sa bahay. ah, sige po. Wanwan, nandito ka na. Kanina lang sabi ng mamo. Natatawagan ka raw. Sabi ko nga hindi mahuhuli si Wanwan. Halika, upo na. Oh, akala ko pagsasama-sama ng pamilya, bakit mo siya inimbita? Anong klaseng ugali yan? Si Wanwan ay ate mo. Bihira ka lang makauwi. Huwag ka magmukhang masungit. Honey, bata pa ang anak natin. Huwag mo namang pagagalitan agad. Maghugas ka muna ng kamay tapos kumain na. Ngayon, si Yi, may date kasama ang fiancé niya. Tayo-tayo lang ang kakain. Halika, luto na ito. Salamat, ma. Upo na. Wanwan, ito. Bakit kaunti lang ang kinakain mo? Kumain ka pa. Kasi mga babae. Mas maganda kung may konting meat. Jiang Hao, kung hindi ka matutong kumain ng maayos, umalis ka na sa taas. Aalis na nga ako. Nakakasira ng gana. Makasasama pa ng laman ng tiyan ko. Hoy! Batang walang modo! Ano ang sinasabi mo dyan? How? Wanwan, ito. Huwag mo na siyang pansinin. Kulang sa suntok ang batang ito. Pagbibigyan ko siya mamaya. Sobra na po, Uncle Jiang. Wanwan, noong huli, sabi ni Lolo Shen, yung 5% na shares para sa iyo, nailipat na ba? Naipasa na ang titulo. Paano? Ina, nag-iisip ka pa rin tungkol sa dote ko? Anak, ganyan ka ba magsalita? Sino ang nag-iisip tungkol sa dote mo? Natatakot si Tiang Jiang na hindi mo maayos na pamahalaan. Ang kumpanyang naiwan sa iyo ng iyong ama, sapat na iyon para sa iyo. Ang 5% pagmamayari na ito, nasa pangalan mo pa rin, si Tiang Jiang naman. Pansamantalang hawak niya. Pagkalipas ng ilang taon, ipapasa na sa iyo. Tiang Jiang, ang mga sinabi ng aking ina. Iyon din ba ang ibig mong sabihin? Paano? Sangwan, ayaw mo? Kung wala ang koneksyon ni Tiang Jiang, paano mo maaabot si Shen Yanian? Ang dote na ibinigay, gusto mo bang lahatin? Nanay, alam mo ba ang kahulugan ng dote? Bakit? Sikat din ba sa pamilya Jiang ang masamang kaugaliang nagbibili ng anak para sa dote? Sangwan? Sino ang sinasabi mong nagbibili ng anak? Sinong may konsensya? Siya ang sinasabi ko. Tiang Jiang, siguradong ayaw mo ring sabihin ng iba na ipinagpalit mo ang anak sa dote. Bukod pa riyan, hindi ako Jiang. Talagang lumaki na si Wanwan. Mas naging mature na. Kain tayo. Huwag kang mag-isip ng masyado. Iyon lang ang gusto ng nanay mo. Huwag kang mag-alala. Dahil naibigay na sa'yo ang shares, iyon na ang sa'yo. Tiang Jiang, walang dahilan para pag-isipan pa iyon. Mabuti naman kung hindi iniisip. Kusog na rin ako, hindi na muna ako makakaabala. Kukuha lang ako ng gamit sa bubungan. Kumain ka pa.
Buti na lang nandito pa. Buksan mo ang pinto. May tao ba diyan sa labas? Buksan mo ang pinto. Buksan mo. Dapat talagang matuto ka sa aral na ito. May mga lugar na hindi ka dapat pumunta doon. Buksan mo ang pinto. Ayos lang, Sangwan. Huminahon ka. Hindi ka na ang 7 taong gulang mong sarili. Wala namang dapat katakutan. Tatlo. Narito na ako. Aking munting prinsesa. Nasaan na kaya? Nahuli na kita. Dito ka pala nagtatago. O sige, oras na para matulog. Hahanda ko ang kama ninyo. Ah! Buksan mo ang pinto. Nanay! Nanay! Buksan mo ang pinto! Nanay! Buksan mo ang pinto! Gusto kong lumabas. Natatakot si Wanwan. Bakit mag-isa ka rito? Ako si Jizexu. Anong pangalan mo? Kuya Zexu, ang sarap ng hapunan mo ngayong gabi. Salamat. Pasok na. Bakit ka nandito mag-isa? Ako si Jizexu. Ano ang pangalan mo? Yeye. Mabait. Laging lumayo ka sa atik na iyon. Takot ka sa dilim? Oo. Ate, dumating yung babae kanina. Sino? Si Sangwan? Anong ginagawa niya dito? Sino bang nakakaalam? Sinigawan pa ako ni tatay dahil sa kanya. Nainis ako kaya umakyat na ako. Pagkatapos, parang nag-away sila sa baba. Sumunod ako at nakita kong pumunta siya sa silo. Ikaw ang nagkulong sa kanya sa silo? Hoy, ate, hindi mo ba itinuro sa akin?
Dati, palagi nating ginagawa ito sa mga katulong. Si Sangwan sa ating bahay ay isang katulong lang naman. Oo, huwag mong sasabihin kanino man. Hindi mo ba siya palalabasin bukas? Alam ba niyang ikaw ang gumawa? Siguro hindi. Kung ganoon, kuya kong mahal, bakit mo siya pinapakialaman? Tandaan mo, wala kang kinalaman dito. Kung malalaman ni nanay, magagalit kaya siya sa akin? Basta hindi mo sasabihin na walang makakaalam. Sige, magtatanggal na ako ng makeup. Ang nangyari ngayon, wala akong narinig. Oo. Mister, hindi po ba bukas kayo babalik? Natapos na ang trabaho, kaya maaga akong umuwi. Kumusta naman si Mrs.? Natulog na ba? Kahapon ng umaga, sinabi niya, huwag nang maghanda ng hapunan para sa kanya. Hindi na siya kakain dito. Sinasabi mo ba na mula kahapon hanggang ngayon, hindi pa siya umuwi? Mister, Sangwan. Sumagot ka, Sangwan. Kuwang niyan. Ganito na ka-late, bakit ka nandito? 1-1. Kahapon, matapos kumain ng hotpot, umalis na siya. Sangwan. Sangwan, nasa loob ka ba? 1-1. Sangwan. 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 Saan ka talaga naroroon? 1-1. 1-1. One-one! One-one! One-one. One-one, nasa loob ka ba? One-one! Guni-guni lang ba? One-one, nasa loob ka ba? Kung nandun ka, kumatok ka sa pinto. Hindi guni-guni. May tao talagang darating para iligtas ako. One-one. One-one. Umatras ka ng kaunti. Babanggain ko ang pinto para makapasok. Mag-ingat ka, baka masaktan kita. One-one. One-one. Ayos ka lang? Nandito ako. Papasok na ako. Kawawa naman! 3 araw at 3 gabi na, wala pang nakakainom ng kahit isang patak ng tubig. nagdagdag ako ng kaunting astragalos sa lugaw. Hintayin nating magising ang misis. Ako na ang magpapakain sa kanya. Isang araw ka nang hindi nakapikit. Matulog ka muna. Ako na ang bahala rito. Wanwan. Buti na lang at ligtas ka. Alam mo kasi ako, kahapon akala ko mamamatay ka na. Kung mamatay ka, ano ang gagawin ko? 1-1. Sobrang natatakot ako na may mangyari sa iyo. Huwag mong pabayaang may mangyari sa iyo, ha? Ipangako mo sa akin. Pangako mo sa akin, sige na. 1-1. Tulungan mo akong alagaan ng misis. Kung may problema, tawagan mo ako. Pinahintulutan ninyong si Wanwan ay nasa atik nakakulong ng 3 araw at 3 gabi. Papatayin ko kayong lahat. Anong Wanwan? Si Wanwan ay nanatili sa attic. Ng 3 araw at 3 gabi. Ano? Si Sangwan ang asawa ni Shen Xiao. Ano ba talaga ang nangyayari? Magsalita ka nga. Ano ba talaga ito? Magsalita ka na. Ano ba talaga ang nangyari? Ako. Wala si ate sa isyong ito. Ako ang may gawa nito. Gago ka talaga. Umalis ka nga dyan.
Ang ganda-ganda mo. Walang utang na loob. Ang bait-bait mo. Lao Jiang. Bitawan mo ako. Tao ka pa ba? Ate mo yan. Lumapit ka. Humingi ka ng tawad kay ate mo. Bilisan mo. Honey, wag mo na siyang suntukin. Maaari mo siyang patayin sa ganyan. Kiao niyan, may malaking pagkakamali dito. Ang anak namin, hindi gagawa ng ganitong bagay. Suntukin mo siya. Huwag mo na siyang suntukin. Nian, pakiusap, tumigil ka na. Ito, maaaring may mamatay nito. Huwag mo na siyang suntukin. Wan, bakit ka nandito? Umuwi ka na at magpahinga. Hindi mo to karapat-dapat. Wan, mas may pag-iisip ka talaga. Nanay, mula pagkabata ko, alam kong may binapaboran ka. Malinaw naman na ako ang tunay mong anak. Pero si Jiang Yi ang laging pinapaboran mo. Inaliw ako ni Lola. Dahil ikaw ay napunta sa bagong pamilya, kailangan mong mag-angkop. Ngunit sa napakaraming pangyayari, natanto ko, dahil pumanaw na ang aking tatay, kaya ang aking ina hindi na rin magpapakita ng pabor sa akin. Kaya kahit hanggang sa kasalukuyan, pinagsisikapan kong nang mahinahon, natanggapin ang katotohanan ito. Ngunit ngayon, ayaw ko nang maging masunurin. Mula ngayon, hindi na tayo magiging pamilya. Lola, itutulak ko po kayo roon para magpaaraw. Wan, totoo ba ang sinabi ni Yiyi? Ano ang sinabi mo sa lola ko? Sangwan! Akala mo ba ay pakakasalan ka ni Shenyanen? At magiging phoenix ka mula sa isang maya? Kung wala ang suporta ng pamilya Jiang, pababayaan ka pa rin ni Shenyanen. Itatakwil. Si Jiang Hao ba ang nagturo sa iyo? Sinisi ka ng iyong tatay at nanay. Paano mo nalaman? Si Jiang Hao ay walang lakas ng loob. Kahit nung una ay para lang sa kalibangan, ikinulong ako sa attic, hindi niya ako pababayaan ng 3 araw nang hindi inilalabas. Iisa lang ang dahilan. Ikaw ang may pakana. Jiang Yi, makinig ka mabuti. Huwag mong dalhin sa iba ang sama ng loob na nakuha mo mula sa iyong mga magulang. At huwag mo nang gambalain ang lola ko. Ang lola ko, iyan ang aking hangganan. Huwag kang magmalaki. Pakakasalan ka ni Shenya niyan. Dahil gusto niya ang mga lalaki. Gusto niya ng dekorasyon sa bahay. Para lang sa pamilya niya. Akala mo talagang walang katapusan ng karisma mo? Na may nagmamalasakit sa'yo? Tama na. Huwag mong sasabihin ng aming Wan. Lola. Lola, kumusta ka? Lola? Umalis ka. Umalis ka na ngayon din. Halika na. Dahan-dahan, Lola. Dahan-dahan. Ayos lang? Wan, paumanhin po. Kasalanan ko na hindi kita naalagaan ng maayos. Sabihin mo sa akin ang totoo, Lola. Totoo bang may gusto siya sa mga lalaki? Hindi po, Lola. Huwag po kayong maniwala sa kanyang kalokohan. Shenyan. Si Shen Nian, hindi siya attracted sa mga lalaki. Wan, simula bata ka pa, ikaw na ang pinakamaunawain at masunurin. Huwag mo akong lokohin, ha? Hoy! Wan! Honey, galit sa akin si Lola. Punta ka rito para tulungan mo kong aliwin si Lola. Sige na? Shen Nian, kailangan ko ng tulong mo para magpanggap tayo. Lola, nahuli ako. Lola, si Wanwan kasi, medyo hindi siya magaling magsalita. Kung may nasabi man siya na nakagalit sa inyo, huwag niyo naman po sanang damdamin. Ikaw pala si Shen. Ah? Shen, sabi mo gwapo ka. At totoo nga, gusto kita. Pero narinig ko lang, bakit? Bakla ka ba? Pero bakit mo gustong pakasalan si Wan? Hindi! Lola, nagkakamali po kayo. Babae ang gusto ko. At gusto ko rin si Sangwan. Huwag niyo na akong lokohin. Kahit matanda na ako, nakakabasa ako ng dyaryo, nakakanood ako ng balita, alam ko ang nangyayari. Lola. Mukhang hindi ko ipinakita ng malinaw.
Hilaga. Lola? Naniniwala na po kayo? Xiao Shen po. Hindi po sa hindi ako naniniwala sa iyo. Pero si Wanwan kasi, masyadong inosente. Natatakot ako na maabuso siya. Lola, totoong inosente si Wanwan. Pero kapag kasama ko siya, ako ang laging naaabuso. Kita niyo po, ginawa na naman niyang biglaan ng apo ninyo. Wala po akong ginawa. Nag-isip lang ako ng masyado. Xiao Shen, huwag mo sanang magalit sa Lola. Lola, paano ako makakagalit sa inyo? Kung magagalit man ako, hindi ko alam kung ano. Paano na naman ako pagbubungaran yan? Ay, tingnan mo! Jiang Yi. Sangwan, nababaliw ka. Sinabi ko na, ang lola ko ang aking hangganan. Hahawakan mo ang lola ko? Mananapa ako sa'yo? Sangwan, anong kalokohan ginagawa mo? Makinig ka ng mabuti sa akin. Kung muling gagambala mo ang lola ko, hindi na lang palo ng latigo ang mangyayari. Yi, kumusta ka? Kuya Zexu? Kuya Zexu? Tiyak na nagsiselos ang ate. Baka naman gustuhin niyang agawin ka? Kuya Zexu, natatakot ako. Hanggat hindi nawawala ng pag-asa ang ate, baka sa hinaharap, gumawa pa siya ng mas di pangkaraniwan. Yi, huwag kang matakot. Poprotektahan kita. Pagkaraan ng isang buwan, magkakaroon na tayo ng kasal. Totoo? Oo. Pasensya na po, Gino at Ginang. Ngayong gabi, ito na ang huling araw na ibinigay sa akin ng amo. Maestra, may init-init pa dapat inumin ng sopas? Nakabubusog ito. Salamat po, Tita Lynn. Uhaw na ako. Salamat po, Tita Lynn. Magpapahinga muna ako. Sige. Ang init naman. Nakasara ba ang aircon? Ang init. Ikaw, bakit ka nasa kwarto ko? Ikaw ang pumasok sa maling kwarto. Kaya wag mo akong sisihin. Yung mangkok ng sabaw. Nakainom ka rin ng sabaw ni Tita Lynn. Nakainom? Kaya? Ipagpapatuloy pa ba natin? Pasensya na. Gusto kong ipagpatuloy. Naghahalik ka ng hindi nakapokus. Mukhang problema ko pala iyon. Tama na. Malayo pa ito. Maaga pa. Hindi ba umuwi ang misis para matulog kagabi? O kaya ay lumabas siya? Ginoo, handa na ang almusal. Alam ko na. Umalis ka riyan. Ano ba itong ginagawa mo? Pagkatapos mong gamitin at ubusin ako, aalis ka na lang? Sino ba talaga ang gumamit sa kanino? Hey naku. Naging lila na ako sa kakahalik mo. Ayaw mo pa ring aminin? Baka ang WS ay inisyal ng pangalan ni Wei Pao. Naku, Sangwan. Nakipagtalik ka pala sa isang mayasawang lalaki? Anong nangyari? Gusto mo bang panagutan ako? Madali lang akong panagutan. Kagat lang iyan ng lamok. Kagat ng lamok. At siguradong babaeng lamok ang kumagat niyan. Hoy, sandali. May ipapakita akong magandang bagay sa iyo.
si Ji Zexu, Pangulo ng G Group, at si Jiang Yiyi, ang heiress ng pamilyang Jiang. Sa susunod na buwan, magdaraos ng malaking kasal sa Jing City Grand Hotel. Sa panahong iyon, ito ay ipapalabas ng live sa buong mundo. Sa susunod na buwan ay ang kasal ng dating nobyo mo. Dadalhin ka ng asawa mo para mapahiya sila. Ngayon, pagtuunan natin ng pansin ang magandang pag-ibig ng lalaking ikakasal at babaeng ikakasal. Anong gagawin ko? Nadumihan mo ang bagong sapatos na bili ko. Walang ibang paraan kundi... Ako, nagkamali ako. Dadalhin ko na lang ito sa bahay para labhan, pwede ba? Pero gustong-gusto kong panoorin ang aso ko na dumidila ng sapatos. Anong gagawin ko dito? Kuwag! 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 Hindi. Peke lahat ito. Sino ang nagpatugtog nito? Kuya Zexu, peke lahat ito? Huwag mong panoorin. Patayin mo! Bilisan mo, patayin mo! Patayin? Lahat patayin na. Nasaan ang staff? Patayin. Patayin nyo. Patayin nyo lahat. Nasaan ang staff? Patayin nyo! Hindi ito kalokohan. Jiang Yi, ito ang regalo ko sa'yo para sa kasal mo. Gusto mo ba ito? Sangwan! Sangwan. Ano ang relasyon mo kay Shen Yanyan? Hindi si Ji Zexu. Hindi lang pangit ang panlasa mo. Ang utak mo hindi rin matalino. Si Sangwan, ang taong minamahal ko. Naiintindihan mo na ba? Kuya Zexu, ang mga bidyong ito ay pawang peke. Lahat ng ito ay paninirang ginawa ni Sangwan sa akin. Nanay, napakabait ng ate ko. Napakabuti niya. Hindi niya magagawang gumawa ng ganitong bagay. Wen Yuero, disiplinahin mo pa ba ang anak mo? Wanwan, sabihin mo ng totoo sa nanay mo. Peke ba ang mga bidyong ito? Peke. Ang mga babaeng ito, ang ilan sa kanila ay wala na. Ang ilan ay kakalabas pa lang sa kanilang mga pagsubok. Ang ilan, hanggang ngayon ay umiinom pa rin ng gamot laban sa depresyon. At ang sanhi ng lahat ng ito ay ang sinasabi mong mabait at maganda, mabait at masunuring anak, Jiang Yiyi. Binibining Jiang Yiyi, ikaw ay may kinalaman sa maraming kaso. Sumama ka sa amin upang tumulong sa investigasyon. Kuya Zexu, tulungan mo ako. Ayoko makulong. Itay, Yiyi! Baka gusto mo munang tumulong sa investigasyon. Baka. dahil lahat sa'yo, mula pagkabata sinasabi mo sa akin, kahit anong kasalanan ang aking gawin, sasagipin mo ako. Ngayon, pinapasuko mo ako. Kasalanan mo, kasalanan mo, kasalanan mo. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Wanwan. Nanay, tama ang ginawa mo ngayon. Maari mo bang patawarin si nanay? Nanay, alam mo ba kung bakit noong ako'y 7 taong gulang, ayaw ko nang pumunta sa bahay ninyo ni Tio Jiang? Dahil noong mga panahong iyon, ganito rin ako tinrato niya. Noong bata pa si Jiang Yi, ang paborito niyang laro ay ang pagkulong sa akin sa attic. Nanay, may claustrophobia ako? Alam niya iyon. Pero sa tuwing sinasabi ko sa'yo ay ayaw kang maniwala. Alam mo ba kung paano ako nakaraos sa mga gabing iyon? At ang lahat ng ito ay dahil sa tiwala na ibinigay mo sa kanya. Yun pala. Ikaw pala ang ikinulong sa attic. Ako si Ji Zexu. Ano ang pangalan mo? Hindi ako si Jiang Yiyi. Kaya, Ma, ikaw ang aking ina. Gagampanan ko ang tungkulin ko bilang anak na babae. Aalagaan kita.
Ngunit ang kapatawaran, hindi ito kailanman magiging posible. Wan-Wan? Ako ang nagkamali. Nakilala ko ang maling tao. Patawarin mo ako. Bitiyo na, may asawa ako. Sangwan? Alam mo ba, si Shen Yanyan ay may gusto sa lalaki. Director G, sino ang nagsabi sa iyo na gusto ko ng lalaki? Mahal na mahal ko ang aking asawa. Itinatuko ang pangalan ng aking asawa sa aking katawan. 6 na taon ko na itong suot. Mahal. Ngayon, tayo ay magpapatunay din kay Director G, harapang magpapatunay. Nakita mo na ba ng malinaw? Ang aking hinahalikan ay ang aking asawa. Siya rin ang aking minamahal. At higit sa lahat, ikaw, Jizexu, hindi mo siya kailanman makakamtan. Wan-Wan, sa kasal ng tito ko, si Shen Yan. Pagkatapos niyang pinahiya ang buong pamilya mo, umalis lang siya ng 1 buwan para sa negosyo. Ngayong hapon, aalis na naman siya para sa negosyo. Hindi mo ba siya sasamahan sa pag-alis? Ayos na, ayaw niyang samahan ko siya. Kaya hindi na ako pupunta. Hala, may mali. Mukhang medyo malungkot ka. Wan-Wan, sabihin mo, may gusto ka ba sa kanya? Medyo... Pero, Tong-Tong, sabihin mo, pangkaraniwan lang ang hitsura ko. Pangkaraniwan lang ang katawan ko. Pangkaraniwan lang din ang kakayahan ko. Mula ba noong bata ako? Karapat-dapat ba talaga akong mahalin? Si Shen Yan? Magkakagusto kaya talaga siya sa akin? Wan-Wan, kailangan mong maging matapang. Huwag mong hahayaang ang isang maling relasyon at mga nakaraang karanasan ang magpababa sa iyong pagtingin sa sarili. Bawat babaeng nagmamahal sa kanyang sarili ay karapat-dapat na mahalin. Oo. Oo. Hello pa. Sige, uuwi na ako ngayon. Tara na. Oo. Wan-Wan. Ang dahilan kung bakit gusto ni Yanyan na umiwas sa'yo ay dahil natatakot siyang malaman mo ang katotohanan. Ano ang ibig sabihin niyan? Ito ang larawang itinago niya sa loob ng 6 na taon. Ito ay nung taon ng anibersaryo ng paaralan. Sa taon ng anibersaryo ng paaralan, edukasyon at pagpapalaki. Hindi ko malilimutan sa buong buhay ko ang araw na iyon na nakilala ko si Sangwan. Pero, Yan, bakit siya umiiwas? Ako, bilang isang ama, hindi ko napansin ang nararamdaman ng anak kong lalaki hanggang sa napansin kong may kakaiba sa kanya kamakailan. Kaya ko ipinasuri siya. Wan-Wan, salamat. Ikaw ang dahilan kung bakit niya gustong mabuhay. Ano ang ibig sabihin? Sa totoo lang, 3 taon na ang nakalipas, hinanap ka ni Yanyan. Nais niyang ipahayag ang kanyang nararamdaman sa iyo. Ano? Ngunit ng taong iyon, na-aksidente sa ibang lugar. Mas masakit pa, lagi niyang sinisisi ang kanyang sarili. Ma! Tingnan mo ko! Ma! 2 taon na paralitiko. 3 taon na paralitiko. Iyon ang aking unang halik. Anong pagkakataon? Ngunit dahil sa iyo? Ganon din ako. Nakaraos siya. Natatakot siyang malaman mo ang katotohanan. Natatakot siyang malaman mo ang katotohanan. Natatakot siyang malaman mo ang katotohanan. Natatakot siya baka sisihin mo ang sarili mo. Natatakot siya baka sisihin mo ang sarili mo. Mrs. Shen, mag-ingat ka sa paglalakad. Shen Yan, nais kong sabihin sa'yo, Han Yuanshi, nais kong tapusin ang lahat. Mainggit ang asawa ko. Ngunit kung umiyak ang asawa ko, kailangan ko siyang aliwin ng matagal. Wan-Wan! Wan-Wan, ayos ka lang? Narito ako. Dumating na ako. Shen Yan. Shen Yan. May sagot na ako.
Mahal kita. Anong pagkakataon? Mahal din kita. Sa paglipas ng panahon, ito ay lumaki ng malaki. Bawat isa ay nagpapayabong sa ugat ng isa't isa. Sa paglipas ng panahon, ito ay lumaki ng malaki. Sa paglipas ng panahon, ito ay lumaki ng malaki.